jingle bells, jingle all the way. All was fun in a shoe ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. All was fun in a shoe ride in a one-horse open sleigh. Hey! May mga batang namamasko, Disyembre na kasi, at nalalapit na nga ang Pasko. Pabalik na sana ang binata nang may narinig nga siyang mga boses na kumakanta ng pamasko pero mali-mali naman ang mga lyrics. Biglang humaplos ang malamig na hangin kay Asher at naalala na ilang araw na nga lang pala, Pasko na pero isa siya sa mga SMPs o yung mga tinatawag na samahan ng malalamig ang Pasko. Advance Merry Christmas po! Nilingon niya ang bata at nanlaki ang mga mata nang makitang pamilyar ito. Teka, bakit parang kamukha ko to? Pareho kaming sobrang pogi. Sabi nga ni Asher sa kanyang isipan, kaya nginitian nga niya ang bata at tinanong kung ano ang pangalan nito. My name is Lucas po. Napaawang ang labi ng lalaki nang marinig yon. Ikaw lang mag-isa? Nagtatakang tanong nga ni Asher sa bata. Napalingalinga si Lucas nang mapansing wala na ang kanyang mga batang kasama kanina. Hala, nasaan na sila? Tanong ni Lucas habang hinahanap ang mga kasama niya kanina. San ba ang bahay mo? Ihahatid na lang kita. Sabi nga ni Asher sa cute na bata. Sabi po ng mommy, wag daw po kong sumama sa hindi ko kakilala eh. Don't worry, hindi naman ako masamang tao. Malambing na sabi ng lalaki sa batang si Lucas. Kilala niyo po ba ang mommy ko? Tanong nga ng bata habang napapakurap-kurap. Sino nga kaya ang batang to? Alamin natin ang kwento ng buhay ni Asher. Anak, sabi ko naman sa iyo huwag kang lalabas na ikaw lang mag-isa eh. Saway ni Harriet sa 4 na taong gulang nga niyang anak na si Lucas. Lucas, nakikinig ka ba sa akin ha? Malambing pa ring tanong ng babae sa anak. Nilingon niya ito at nanlaki ang mata nang makitang may kasama itong dalawang babae. Harriet, ani ni Agnes. Mommy, hinatid po ako nila tita doon. Nakangiting saad ni Lucas sa kanyang ina. Bumaling nga si Harriet sa kanyang anak. Lucas, sa loob ka muna. Naroon si Dada Felix mo. Nakangiting sabi nga kay Lucas. Tumango naman ang bata sa ina at agad na tumakbo papunta kay Felix. Harriet, bakit? Nagtatakang tanong ni Agnes sa kaibigan. Kamusta, pasok kayo? Nakangiting sabi nga ni Harriet dito. Harriet, 5 taon ka naming hinanap. Naiiyak nga na sambit ni Don sa kaibigan. Anak mo ba yung bata kanina? Oo, tumango si Harriet sa kaibigan. Anak ko kay Asher, pagbanggit nga niya sa pangalan ng dating asawa. Harriet naman, bakit hindi mo sinabi sa amin? Nabasag na nga ang boses ni Agnes. 5 years ago, nang ikasal kami ni Asher, akala ko magbabago siya. Mahal na mahal ko siya, kaya lang wala pa rin eh. Nakipaghiwalay ako tapos nalaman kong buntis ako. Nung araw na yon, inatake sa puso si mommy. Tapos, ilang saglit lang na maalam na siya. Umiiyak nga na sabi ni Harriet sa kanila. Har naman, nandito kami. Tutulungan ka namin. Umiiyak na nga rin sabi ni Agnes sa kaibigan. After days, si Daddy naman ang nawala. Hindi ko na sinabi sa inyo kasi ayokong maging problema sa inyo. Nakilala ko si Felix, tapos tinulungan niya ako. Nawala ang lahat sa akin. Yung mga ari-arian na naiwan nila mami, biglang nawala. Pinalis ni Harriet ang luha sa kanyang mga mata. Kahit kailan hindi ka naging problema sa amin, Har. Sana sinabi mo man lang para nadamayan ka namin sa mga problema mo. Saad ni Don sa kaibigan. 5 taon nilang hinanap si Harriet. Dahil matapos maghiwalay ni Harriet at Asher, ay bigla na lang itong nawala.
Hindi man lang nila nagawang tulungan ng kaibigan nung mga panahon na kailangan sila ni Harriet. I'm sorry, Har. Wala man lang kaming nagawa. Umiiyak nga na sabi ni Agnes at niyakap ang kaibigan. Wala naman kayong kasalanan eh. Ako nga ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Hindi ko nagawang magpaalam sa inyo. Ani ni Harriet habang umiiyak pa rin. Niyakap ni Don at Agnes si Harriet. Masyado silang nangulila sa isa't isa. Pinakilala rin ni Harriet ang mga kaibigan sa kanyang anak na si Lucas, pati na rin kay Felix. Anong gagawin mo kapag nakita mo ulit siya? Tanong ni Don sa kaibigan. Simple lang ang bahay nila Harriet. May pera naman si Felix. At kaya na rin naman ni Harriet na lumipat sa isang kondo pero mas ginusto nga niyang tumira rito sa isang maliit at simpleng bahay. Isa pa, may mga kaibigan na rin kasi si Lucas dito, kaya naman nahihirapan na nga silang lumipat. Baka masampal ko siya. Natatawang sabi nga ni Harriet sa mga kaibigan. Sige, go! Ani naman ni Agnes. Parang sira naman Agnes. Saad ni Don sa kaibigan. Bakit? Nagtatakang tanong ni Harriet. Para kasing may hindi sinasabi sila Don at Agnes sa kanya. Asawa niya kasi si Leo. Sagot ni Agnes. Leo? Tanong ni Harriet. As in Leo na kaibigan ni Asher? Gulantang nga na sabi ni Harriet. Oo, nag-aalalang saad naman ni Don. Seryoso ba? Gulat pa ring tanong ni Harriet. Tumango na nga lamang ang kaibigang si Don sa kanya. Sino nga bang mag-aakala na si Don na kaibigan ni Harriet at si Leo na kaibigan nga ng ex ni Harriet ay magkakatuluyan? Halos hindi nga magpansinan ng dalawa noon. Anong plano mo? Tanong ni Don kay Harriet. I don't know. Umiling si Harriet sa kanila. Ang hirap talaga kapag hindi niyo mahal ang isa't isa. Kawawa ang anak niyo. Ani ni Agnes. Kawawa talaga si Lucas. Siyang naiipit sa nangyari sa mga magulang niya. Aaminin ko naman na may mali talaga si Asher pero kailangan din ata na mag-usap na talaga kayo. Hindi ko siya kayang makita. Makausap pa kaya? May kirot pa rin sa dibdib na saad ni Harriet. Baka gusto ka ring makausap ni Asher para humingi ng tawad. Para may closure, diba? Saad nga ni Don. Malay nyo, pwede pa kayong maging co-parents. Hindi ko alam. Tsaka hindi ko alam kung anong meron. Pero hindi ko pa talaga kayang harapin si Asher. At alam niyo kung gano'n niya ako sobrang nasaktan. Mariing saad nga nito habang nakatingin sa dalawang kaibigan. I'm sorry, Har. Pasensya na at masyado ka naming pinipilit. Pero nag-aalala lang kasi kami para kay Lucas eh. Sambit nga ni Don. Nag-aalala rin ako sa anak ko. Kasi anak ko siya. Ayokong maging broken family kami. Pero si Asher ang sumira ng lahat. Sinubukan ko naman, diba? Kaya lang wala talaga eh. Siya na mismo ang nagtulak sa akin para makipaghiwalay. Siyang gumawa ng paraan para naman tuluyan na kaming maghiwalay. Mahabang saad ni Harriet. Madalas na dumalaw sila Don at Agnes. Kay Harriet kaya naman tuwang-tuwa rin si Lucas na makita ang kanyang mga tita. Mom? Nilingon ni Harriet ang anak nang tawagin siya nito. Gabi na kaya naman patulog na nga silang mag-ina. Yes, my love, what is it? When will I see my father po? Natigilan si Harriet. Parang may kung anong bumara sa lalamunan nang marinig yun sa anak. Anak, your father is busy right now. And I also don't know where he is. Dahilan nga ni Harriet sa kanyang anak. Hindi niyo po ba tayo mahal? Malungkot na tanong ni Lucas sa ina. Lumapit si Harriet sa anak at hinaplos ang mukha nito. Don't say that, baby. Mahal ka ng daddy mo. It's just that busy lang talaga siya ngayon. Hindi alam ni Harriet kung ano ang mga rason ang sasabihin sa kanyang anak. Sana makita ko na po siya. Mahinang sabi ni Lucas. Pinipigilan ng bata ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap ni Harriet ang anak nang marinig yun. Nahihirapan siyang makita na ganito ang nararamdaman ng kanyang anak.
Samantala, man, nilingon ni Asher ang boses na tumawag sa kanya. Nakita niya si Leo na naghihintay sa kanya sa parking lot. Oh, kunot noong tanong ni Asher dito. Sasamahan mo ba si Kiato sa bar? Tanong nga ni Leo sa kaibigan. I can't. Uuwi agad ako eh. Sagot agad ng lalaki sa kaibigan. O edi sabay na tayo. Sabi naman ni Leo at nilingon nito ang kaibigan na si Kiato. Tutuloy ka pa? Hindi na. Baka bukas na lang, itutulog ko na lang to. Saad naman ng isa pa sa mga kaibigan nila na si Kiato. At sabi pa nga nito, sa bahay na lang kayo mag-dinner ngayon, nagluto si Don. Ani ni Leo sa kanyang mga kaibigan. Natinanguan nga lamang ng mga to. Malapit na ang Pasko, kaya naman kalat na ang mga batang kumakanta at namamasko sa mga bahay-bahay. Lucas, huwag kayong lalayo ha, ani ni Harriet sa kanyang anak. Bakit ba hindi mapirmi si Lucas dito? Ayaw niya ba sa amin? Ani nga ng kaibigan ni Harriet na si Don. Hindi ganyan lang talaga yung anak ko, Don. Nasanay kasi nakasamang mga kaibigan, kaya naman madalas nasa labas. Sabi naman ni Harriet, ang gwapo ni Lucas no? Halatang anak ni Asher eh. Saad ni Agnes, habang nakatanaw sa labas na tinakbo ni Lucas. Feeling ko nga kapag nagkita sila, baka kunin kaagad ni Asher si Lucas. Ani ni Don. As if naman, napapayag akong makuha siya ng ama niya. Kamatayan muna kami. Nagkatingin na ng dalawang babaeng kaibigan ni Harriet. Hindi ka ba papasok? Tanong ni Kiato sa kaibigan nga na si Asher. Sa sasakyan na lang ako maghihintay. Sabi naman ni Asher kay Kiato. Tumango nga si Kiato at pumasok na nga sa loob ng apartment. Pinuntahan kasi nila ang isang empleyado na bigla na lang hindi pumasok. Pabalik na nga sana si Asher sa kanyang sasakyan nang bigla siyang makarinig ng boses ng batang kumakanta. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun if a shoe ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun if a shoe ride in a one-horse open sleigh. Hey! Malapit na nga palang Pasko, ani ni Asher sa kanyang sarili. Nang matapos na nga silang kumanta, Advance Merry Christmas po! Nilingon nga niya ang bata at nanlaki ang mata nang makitang pamilyar ito. Teka, bakit parang kamukha ko to? Sabi niya sa kanyang isip. What is your name? Tanong nga ni Asher sa bata. Nilapitan niya pa ang bata. Nakita niya ang kulay asul ng mga mata ng bata at matangos na ilong nito. My name is Lucas po! Napaawang ang labi ng lalaki nang marinig yon. Nakikita niyang hindi kayamanan ng bata. Pero may accent ang pagsasalita nito ng Ingles. Ikaw lang mag-isa? Nagtatakang tanong ni Asher sa bata. Nagpalingalinga si Lucas nang mapansin na wala na nga ang kanyang mga kasama. La, nasaan na sila? Tanong nga ni Lucas habang hinahanap ang mga kasama niya kanina. San ba ang bahay mo? Ihahatid na lang kita, sabi ni Asher sa bata. Sabi po ng mommy, wag daw po akong sumama sa hindi ko po kakilala eh. Don't worry, hindi naman ako masamang tao. Malambing nga na sabi ni Asher kay Lucas. Kilala niyo po ba ang mommy ko? Napakurap-kurap pa nga ang bata kay Asher habang hinihintay ang sagot ng lalaki. Pero umiling lang si Asher. Hindi eh, ano bang pangalan ng mommy mo? Secret po! Tumawa ang bata, kaya naman natawa na nga rin si Asher. Hatid niyo na lang po ako sa amin. Baka hinahanap na po ako ni mommy at dada. Halika na, ihahatid na kita. Walang pakundangang binuhat nga ni Asher si Lucas at sumakay na nga sila sa kotse niya. Tinext niya ang kaibigan na may daraanan muna siya saglit. Hindi na nakapasok ang sasakyan ni Asher sa pinakaloob dahil masyadong masikip ang kalsada. Pagkababa pa lang sa kanyang kotse, ay pinagtinginan na nga sila ng mga naroon. Huwag kang mag-alala, Har. Baka pauwi na yun, sabi nga ng kaibigan niya. Si Melissa, na isa sa mga nanay ng mga kasama ni Lucas,
na nangaroling kanina. Mommy! Agad na nilingon ni Harriet ang anak nang marinig ang boses nito. Anak, saan ka ba nanggaling? Mangiyak-ngiyak na sabi nga ng babae sa kanyang anak. Napatigil si Asher nang makita kung sino ang ina ng bata. Hindi niya akalaing si Harriet ang ina ng cute na batang si Lucas. 5 taon na ang nakalipas at ngayon ay nakita niya ulit ang dating asawa. Namasko po kami, Mommy. Sorry po. Ani ni Lucas habang nakatingin sa ina. Sorry, Dada. Napatingin si Asher sa tinawag na dada ng bata. May anak na si Harriet. At itong kasama niyang lalaki, asawa niya ba to? Sa isip-isip nga ni Asher, may asawa na siya? Tatalikod na nga sana siya nang marinig ang boses ni Lucas na tinawag siya. Kuya Pogi! Muli tuloy lumingon si Asher. Ash? Kunot noong tanong tuloy ni Harriet nang lumingon nga si Asher sa kanila. Kumunot noong nga ang kanyang anak na si Lucas. Mommy? Kilala niyo po siya? Tanong nga ni Lucas sa kanyang ina. Baby, pasok ka muna sa loob. Sumama ka kay Dada. Tinanguan nga ni Harriet si Felix at pumasok na ang dalawa sa loob. Paano mo nalaman na narito ako? Nakakunot noong tanong nga ni Harriet sa dating asawa. I didn't know you're here. I didn't expect you will leave. Hindi mo inasahan na dito ako nakatira? Sino ba ang may kasalanan kung bakit nandito ako? Kung bakit nawala ang lahat sa akin? Kung bakit? Hindi na nga naituloy pa ni Harriet ang sasabihin niya nang sagot na nga lamang ni Asher sa kanya. I'm sorry, Har. Huli ka na, Ash. Nabasag ang boses ni Harriet. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko noon. Hindi ko man lang nasabi sa iyo kung anong nararamdaman ko. Naduwag lang ako, Harriet. Napailing si Harriet nang marinig yon sa lalaki. Tama na, Ash. Ayokong maging tanga na naman sa'yo. Ayokong umikot na naman ang mundo ko sa isang tulad mo, okay? Kahit kailan, hindi mo nagawang pahalagahan ang nararamdaman ko. Humikbi si Harriet. I'm sorry, Har. I'm really sorry. Paghingi ng tawad ni Asher kay Harriet. Umalis ka na. Mariing saad ng babae. Pero tatanungin pa pala ni Asher ang hindi niya inaakala. Kaya ikinagulat niya. Harriet, anak ko ba si Lucas? Hindi agad nakaimik si Harriet sa kanyang narinig. Har, hindi. Malamig nga na tugon ni Harriet. Harriet naman, kahit si Lucas na lang. Umalis ka na, Asher. Ayokong makita ka pa ulit dito. Mariing saad ni Harriet sa lalaki. Har, umalis ka ng halang please. Hindi mo anak si Lucas, kaya umalis ka na, okay? Sigaw ni Harriet sa lalaki at tinaboy pa nga ito. Walang nagawa si Asher dahil sa pagpapaalis sa kanya ng dating asawa. Pagkasakay ni Asher sa kanyang sasakyan, hanggang sa makauwi ay hindi na nawala sa isip ni Asher ang nangyari. Malakas ang kutob niyang anak niya talaga, si Lucas, anak nila ni Harriet. Ano yung nabalitaan kong may pinapaimbestigahan ka? Kunot noong tanong nga ng kaibigan ni Leo kay Asher. Napaka-chismoso mo naman, ani ni Asher sa kaibigan. Ano nga? Yun ba yung pinuntahan mo last time? Tanong naman ni Kiato. Kumunot ang noon ni Leo roon. Anong pinuntahan? Pakiramdam ko. May anak ako. Seryosong sabi ni Asher sa dalawa niyang kaibigan. Ha? Gulantang na tanong ng dalawang lalaki. Nakita mo siya? Tanong ni Leo. Kailan? Saan? Follow-up na question naman ni Kiato. Saglit nga na napaisip si Asher. At sabi nga nito, we talked. Kaya lang galit siya sa akin. Pinalis niya ako. Napasinghap nga si Asher nang sabihin yon sa kaibigan. May kasama siyang lalaki. Pakiramdam ko asawa niya yon. Baka naman hindi mo anak yun. Baka sa bago na niyang asawa ang batang nakita mo. Ani naman ang kaibigan nitong si Leo. Kamukha ko yung bata. Alam kong anak ko siya. At may nararamdaman ako. Nalukso ng dugo. That's why I hired an investigator. I want to make sure that Lucas is my son. Samantala, may kung anong napapansin si Harriet sa kanyang anak. Hindi lang niya malaman kung ano yon. Para kasi may tinatago ito sa kanya. Anong iniisip mo? Napatingin si Harriet kay Felix nang magtanong ito sa kanya. Kagigising lang nila at nagkakape nga silang dalawa ngayon.
May napapansin ka ba kay Lucas? Wala naman. Umiling nga si Felix sa babae. Bakit? Kasi kapag umuwi siya, madalas siyang may dalang pagkain. May mga laruan pa. Nagtatakang sabi nga ni Harriet. Baka naman ipon lang niya sa mga napamaskuhan niya nitong mga nakaraang araw na nangangaroling sila. Ani ni Felix sa kanya. Siguro, pero bakit naman parang araw-araw? Nagtataka lang ako. Napapaisip nga na sabi ni Harriet. Marami naman kasing nakakakilala sa anak mo, Har. Normal lang talaga na maraming nagbibigay sa kanya. Ang dami ngang nagtanong sa akin nung araw na pumunta rito ang ex mo. Ano raw? Uminom si Harriet sa kanyang kape bago bumaling ulit kay Felix. Mag-ama raw sila. Wala naman akong sinabi, ayokong sa akin manggaling ang bagay na yon. Sorry, Lex. Mababang sabi nga ni Harriet sa kaibigang lalaki. Simula nang maghiwalay sila ni Asher, ay si Felix na nga ang tumulong sa kanya. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya sa lalaki. Ano ka ba? Wala yun. Para ka namang others. Natatawang sabi nga ni Felix dito. Pero, sure ka na ba talaga na hindi tayo lilipat? Lumalaki na si Lucas. Kaya ko naman nang magpatayo ng bahay na para sa atin. Huwag na, Felix. Just save it for your future. Alam ko naman na may hinihintay kang bumalik. Nakangiting saad nga ni Harriet sa kaibigan. Baliw ka. Wala na yun. Umiling lang naman si Felix sa kanya. Tsaka mo na sabihin sa akin yan kapag nasa harapan mo siya. At nakita ko talagang pinagtabuyan mo na siya. Sabi ni Harriet at nginisian naman ang kaibigang si Felix. Hindi na lang umimik si Felix at uminom na nga lang sa kanyang kape. Hindi ka po ba pupunta sa bahay? Tanong ni Lucas kay Asher. Madalas na magkitang mag-ama, ni walang kumpirmasyon na mag-ama nga sila. Pero alam ni Asher, sa puso niya, na anak talaga niya si Lucas. Hindi na, sagot ng lalaki. Hindi po ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala eh. Kasi sabi po ng mommy, baka raw po badang mga yon. But when I saw you, magaan po yung loob ko sa inyo. Parang magkamukha rin po kasi tayo eh. Mahabang sabi ni Lucas sa lalaki. Hindi agad nakasagot si Asher sa sinabi ng bata sa kanya. Kung magsalita si Lucas ay parang matanda na ito. Napakatalinong bata. Mas lalo tuloy lumakas ang kutob ni Asher na siya nga ang ama ni Lucas. Hindi ka ba talaga sasama? Tanong nga ni Harriet kay Felix. Hindi na, Har. Kayo na lang. Isa pa, kakausapin ko pa si Mayor mamaya para sa nalalapit na Paskuhan dito sa atin. Napatango nga si Harriet sa kaibigang lalaki. Sigurado ka? Baka naman pupunta si Althea rito. Nakangising sabi pa nga ni Harriet na parang nangaasar. Baliw ka. Hindi pa nga siya nakakauwi. Natatawang sabi nga ni Felix. Sus, baka naman kasi tinatago mo lang sa akin. Sabi pa nga ni Harriet at napailing na nga lamang sa kanya si Felix. Kapag umuwi yon, ikaw ang unang makakaalam. Sagot pa nga ng lalaki. Nang biglang, Mommy, tara na po! Oh, hinihintay ka na ng anak mo. Napaka mainipin talaga ni Lucas. Manang-mana sa tatay. Sabi nga ni Felix kay Harriet. Hindi na lang siguro kami tutuloy. Napakunot ang noon ni Felix sa kaibigan. Hinihintay ka na nila Agnes doon. Baka naroon siya. Kahit tanong gawin mong iwas, makikita at makikita mo talaga si Asher. Sabi naman ni Felix sa babae habang nakatingin nga kay Lucas na naghihintay sa ina nito. Iyon ang naging laman ng isip ni Harriet hanggang sa makarating nga sila sa bahay nila Don at Leo. Third wedding anniversary kasi nila. Kaya naman inimbitahan siya ng mga kaibigan para makisalo sa kanila. Sila-sila lang ang naroon. Masaya naman ang mga kaibigan nilang makita ulit si Harriet. Anak mo? Tanong nga ni Kiato kay Harriet nang nasa venue na nga sila. Oo nga raw. Sagot nga ni Leo. Paulit-ulit ka. Sagot pa nga nito. Hindi lang ako makapaniwalang may anak na siya. Manghang sabi nga ni Kiato. May naiisip na nga sila ni Leo pero hindi na lang sila nagsalita o nagpahalata pa tungkol doon. I'm sorry I'm late. Bumilis ang tibok ng puso ni Harriet nang marinig ang boses ng dati niyang asawa. Alam niya sa sarili niyang galit siya rito
pero hindi niya maikakaila na minahal niya talaga ang lalaki. Si Lucas nga ang naging bunga ng pagmamahalang yon. Nagkaroon ng aksidente kaya natagalan ako. Sagot nga ni Asher sa tanong ni Kiato kung bakit ngayon lang nakarating si Asher. Ma'am! Nilingon nga ni Harriet ang anak nang tawagin siya nito. Yes, baby? Pwede po akong makipaglaro sa kanila? Tanong ni Lucas, sabay turo sa dalawang bata na naghihintay sa kanya. Sure anak, basta huwag kayong lalabas dito Dito lang kayo sa loob. Ani nga ni Harriet sa kanyang anak. Opo mami, I love you. I love you too anak. Hinalikan ni Harriet ang anak bago ito tumakbo sa mga bagong kalaro. Nakuha talaga ni Lucas ang pagiging palakaibigan mo, tapos ang daldal din. Ani nga ni Agnes sa kaibigan. Napapansin ni Harriet ang pasulyap-sulyap sa kanya ni Asher, pero hindi niya ito tinignan. Oo nga, lalo na nung nasa high school pa tayo, dagdag nga ni Don. Hindi naman sa akin lahat, napailing nga na sabi ni Harriet. Natahimik sila Agnes doon. Akala nila may sasabihin pa si Harriet, pero wala na naman itong idinagdag pa. Napakatipid lamang ng kanyang mga sagot na tila ba nag-iingat. Ikaw Ash, bali nga ni Kiato sa kaibigan. Napatingin nga si Harriet sa lalaki. Ha? Siniko pa nga ni Leo si Kiato. Baka kasi kung anong lumabas sa bibig nito. Pulang-pula na rin kasi ito. Halatang may tama na nga ng alak na kanyang nainom. May anak ka na rin? Tanong nga nito kay Asher. Parang gago Kiato. Bulong nga ni Leo sa kaibigan. Natahimik silang lahat doon. Baka, siguro, hindi ko alam. Pautal-utal nga nasabi ni Asher habang nakakibit balikat nga. Hindi alam ni Harriet kung bakit apektado siya sa naging sagot ng lalaki. Pakiramdam niya ay may kung anong bumara sa kanyang lalamunan at kumirot din ang kanyang dibdib. Restroom lang, paalam nga ni Harriet sa kanila. Dali-daling naglakad si Harriet papuntang restroom. Hindi pa nga niya nabubuksan ang pintuan, ay may pumigil na nga sa kamay niya. Nang lingunin yon ay nakita niya si Asher, na sumunod pala sa kanya. Ano na naman ba? Tanong nga ni Harriet sa lalaki. Sa ginagawa mong yan, pinapahalata mong sakin talaga si Lucas. Napakunot noo nga ang kanyang ex na si Harriet. Pwede ba Ash? Tama na. Ayokong masira ang gabing to, nila Leo at Don. Araw nila to, wag mo na akong guluhin pa, hindi to tungkol sa atin. Umiwas ng tingin si Harriet sa lalaki. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng totoo Harriet. Pagbabanta naman ni Asher. Ano pa bang gusto mo malaman? Hindi mo nga anak si Lucas eh. Anak ko siya. Akin lang siya Lucas. Anak namin siya ni Felix. Mariing sabi nga ni Harriet habang seryosong nakatingin kay Asher. Pero sagot lang naman ni Asher, hindi ako naniniwala. Napailing ang lalaki. Kumunot noon naman at nagtaas ng kilay si Harriet. Di wag, wala naman akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Ang sa akin lang ay wag na wag mo na kaming guguluhin dahil tapos na tayo. Ilang chance na ang binigay ko sa'yo pero wala. Har, alam kong nasaktan kita rate. Pakinggan mo naman ako sa sasabihin ko. Hayaan mo naman na makapagpaliwanag ako. Nabasag ang boses ni Asher nang sabihin yon. Ayoko, Ash. Mariin nga na sabi ni Harriet. Harriet, ayoko nga Asher, pwede ba? Ayoko nang marinig pa ang kahit na anong sasabihin mo. Masaya na ako ngayon. Masaya na kami ng anak ko. Hindi na kita kailangan. Hindi na rin ako yung dating Harriet na nakilala mo. Mariing sambit nga ni Harriet at binuksan ang pintuan ng restroom at doon nga naluha. Mga ilang linggo nga rin na napapansin nga ni Harriet na tila walang nanggugulo naman na Asher sa kanila. Napabuntong hininga siya habang nakaupo nga sa sala. Siguro naman tinigilan na kami ng lalaking yun. Pagkatapos lahat ng mga sinabi ko, sana naniwala siya. Sa isip-isip nga niya, nang biglang may nag-doorbell. Dumating nga ang kanyang mga kaibigan na sila Agnes at Don. Uy girl, may dala kaming pagkain. Teka, ba't parang ang lalim ata ng iniisip mo? Hay nako, para makalimutan mo yung iniisip mo kung ano man yung problema na yan, sumama ka sa amin. Isama mo si Lucas. Mag-overnight tayo sa isang resort sa Zambales. Nako, nung pinakita sa akin ni Leo yung picture,
Ang ganda-ganda dun, bes! Talaga namang ang ganda-ganda dun. Ang crystal clear talaga ng tubig. Kaya, sige na mag-empake ka na at aalis na tayo ngayon din. Nagulat nga si Harriet. Ano? Agad-agad ngayon? Yes, ngayon kasi kung ipagplaplanuhan pa natin, isang malaking drawing na naman yan. Makalipas nga ang ilang minuto, nakarating na nga rin sila sa bahay nila doon. Pero tila may iniisip nga na gumugulo sa kanya si Harriet. Teka, hindi ba kasama dito alam niyo na, si Asher? Hay naku, bes, tinanong ko yan kay Leo. Hindi raw. Saglit na napaisip na si Harriet. Hindi niya alam kung masaya ba siya o parang medyo na-disappoint. Talaga? Bakit daw? Usisa pa nga niya. Ay, concerned ka no? May sakit tata eh. Ha? Bakit siya may sakit? Tila nag-aalala pa nga na tanong ni Harriet. Kita mo na, huli sa akto. Concerned ka pa rin sa kanya. Hoy, anong concern? Nagtatanong lang eh. Mabuti nga na hindi siya kasama para matahimik naman yung buhay namin ni Lucas. Sabi nga nito, bago nga niya ginising ang anak na natulog nga sa biyahe nila. Luhulan nga ng isang napakalaking van. Sabay-sabay nga silang nagpunta sa beach resort na sinabi nila. Pagkarating nga nila doon, talaga namang tuwang-tuwa si Lucas. Wow, Mommy, it's beautiful here! Sabi nga nito at nagtatatakbo na nga palapit sa pampang. Lucas, wag masyadong lalayo bumalik ka rin agad dito. Sabi nga ni Harriet. Ay naku, tignan mo nga excited na excited yung inaanak namin. Ikaw siguro pinag-iistriktuhan mo no? Sabi pa nga ni Agnes kay Harriet. Hindi naman. Nag-uusap nga ang tatlo nang biglang, andito na pala kayo. Isang pamilyar na boses na nagpatibok ng malakas sa puso nga ni Harriet. Asher? Anong ginagawa mo dito? Tila nagulat nga na tanong ni Don. Surprise! Akala ko ba hindi ka makakapunta? Yun ang sabi ni Leo eh. Akala nyo lang yun. Siyempre, mamimiss ko ba naman yung ganito na ganap? Ngayon na nga lang matupad yung ganito absent pa ako. Sabi nga nito, may kinabilis nga ng tibok ng puso ni Harriet. Ibig sabihin matagal nilang makakasama ang lalaki, ang kanyang ex. Hi Harriet. Long time no see. Sabi pa nga nito sa ex-wife niya. Hello, nandito ka pala. Cold nga lang nasabi ni Harriet na tila nagpapakipot. Siniko naman siya ng kanyang kaibigan. Sige, puntahan ko na sa Leo. Paalam nga ni Asher. Ano yun? Hoy, kayo akala ko ba hindi siya sasama? Bakit nandito siya bigla? Uy, bes, wala kaming kinalaman siyan. Nabigla nga rin kami, diba? Nakita mo ba kanina? Saad nga ni Don. Pero napangiti nga sina Don at Agnes na tila ba may binabalak. Kumain nga muna sila pagkatapos ay nag-swimming. Ngayon nga ay nakaupo nga si Harriet habang pinapanood sina Lucas at Asher na masayang-masaya na tinuturuan nga ni Asher ang bata na mag-swimming. Sobrang saya niya na nakikitang mag-ama niya na magkasama. Pero hindi na siguro mahalaga yun ngayon dahil hindi naman niya sasabihin sa lalaki na anak nga nito, si Lucas. Ilang taon na nilang nakayanan at kaya naman siguro nila nang wala si Asher. Pero sa isip-isip niya, paano naman niya magagawa yun kung parati na lang pinagtutugma ng tadhana ang landas nila? Kinagabihan nga, nag-bonfire nga ang magkakaibigan habang nasa tabi nga sila ng pampang. Ngayon nga, magkakatabi sina Don at Leo at sa isang log naman na ginawa nilang upuan, magkatabi nga sina Lucas, Harriet at Asher. Pinaggitnaan nga ng bata sina Asher at Harriet na para ba silang isang cute na pamilya. Nakita pa nga nila na tila tumatawa nga sila Don. Anong tinatawa niyo dyan? Tanong naman ni Harriet. Alam niyo ang cute niyong tignan. Para kayong one small happy family. Saad nga nito. Ha? Tumigil nga kayo dyan? Pagpapakipot naman ni Harriet. Hay nako, ba't di kaya gawin natin yung nilalaro natin dati pag nagbe-beach tayong magkakaibigan? Suwestyon nga ni Agnes. Gusto ko yan. Sagot naman ni Leo at inilabas na nga nito ang empty bottle. Maglalaro nga sila ng spin the bottle. Hoy, ano yan? Tanda-tanda na natin baka mamaya kung ano pang ipagawa niya sa consequence. Saad naman ni Harriet at inasar pa nga siya
nila Leo. Ano ba yan kahit kailan? KJ ka pa rin, Harriet. Sige na, go ako dyan. Saad naman ni Asher. Una nga nilang pinaikot ang battle at naturo nga. Walang iba kundi si Asher. Wow, jackpot ka agad ah. At ang dulo naman ng battle ay nakaturo naman kay Leo na siyang magtatanong nga sa kaibigan na si Asher. So, bro, truth or consequence? Tanong nga nito. Sige, truth na lang, mas madali. Sagot nga ni Asher. So eto, diretsahan na tayo. Total naman, katuwaan lang to ah. So bro, kahit konti ba, wala ka na ba talagang nararamdaman sa ex mong si Harriet? Sabi nga nito na ikanamulat nga ng mata ni na Harriet at Asher. Hoy, ano ka ba? Sita nga ni Agnes kay Leo. Katuwaan lang naman. Bulong naman ni Leo. Napalunok nga ang lalaki at napatitig nga si Asher kay Harriet. Dahil ayaw nga nitong guluhin ang utak ni Harriet, ay sabi na nga lamang nito, binabawi ko na nga. Consequence na lang. Sagot na nga lamang ito pagkatapos nilang magkatitigan ng ilang segundo ni Harriet na tila ba naghihintay ng sagot si Harriet mula sa kanya. KJ naman bro! O sige na nga. Nag-usap-usap nga sina Leo at Agnes kung ano ang consequence na ipapagawa kay Asher. Okay, so nag-usap-usap na ang panel kung anong ipapagawa namin sa'yo. Sa gitna namin, magsayaw kayo ng sweet dance ni Harriet. Ano? Reklamo nga ng dalawa, pero wala na nga silang magawa dahil nagpatugtog na nga ang kanilang mga kaibigan ng isang sweet music na It Might Be You pa nga ang tugtog. Yun nga ang paborito ng mag-ex dati. Nilahad na nga ng lalaki ang kamay kay Harriet at wala na ngang nagawa pa si Harriet kundi ang kunin ang kamay ng kanyang ex-husband at nagsayaw nga sila sa gitna ng bonfire sa harapan ng kanilang mga kaibigan. Andoon naman ang kanilang anak na humahagik-gik at napapapalakpak pa nga. Habang nagsasayaw nga sila ay bulta-bultahing kuryente ang nararamdaman nila sa isa't isa. Parang naririnig pa nga nilang pagtibok ng puso at habang sinusundan nga ang ritmo ng musika ay tila nag-slow motion nga ang mundo. Doon nga naramdaman ni na Lucas at Harriet na tila hindi pa nga tapos ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Pero naguguluhan pa rin si Harriet. Ano to? Dahil ba sa kulang sila sa closure? Kaya ganito? O dahil mahal pa talaga niyang lalaki? Pagkatapos nga nun ay nagkailangan nga sila. Sila ba naman ang magsayaw sa gitna ng pangpang na sobrang lapit ng mukha sa isa't isa at halos magkahalikan na at nandun pa ang mga nangangansyaw ng mga kaibigan. Pagkatapos nga nun nagkailangan sila. Kaya naman nakapagdesisyon na nga si Harriet. Nakiusap nga siya kay Asher na kung pwede, dumistansya na muna sa kanila dahil ginugulo lang daw nito ang kanilang buhay. Dahil paulit-ulit na nga yung sinasabi ni Harriet sa kanya, nasaktan naman talaga si Lucas. Nag-decide na nga lamang ito na mag-focus muna sa trabaho. But it doesn't mean na nag-give up na siya. Masaya na rin siya na kahit panandalian, muli niyang nakasama sina Lucas at Harriet. Ilang araw nga ang hindi nakadalaw si Asher kay Lucas. Kaya naman malungkot lagi si Lucas. Nasanay kasi siya na lagi niyang kasama si Asher. Nagtataka tuloy ang ina niya sa kanya. May sakit ba si Lucas? Tanong nga ni Felix kay Harriet. Ang tamlay niya no, ilang araw na siyang ganyan. Tinatanong ko naman siya pero sinasagot naman niya ako na wala lang naman daw yun. Ani nga ni Harriet. Alam mo, matalino ang anak mo, Har. Baka naman narinig niya ang pagtatalo niyo ni Asher kaya nagkakaganyan ang anak mo. Ani nga ni Felix kay Harriet. Napaisip si Harriet sa sinabi ng lalaki sa kanya. Hindi naman siguro. Alam kong hinahanap niya sa akin ng daddy niya. Pero hindi naman siguro niya iisipin na si Asher yun. Sabi ni Harriet. Hindi natin alam. Nagkibit balikat nga si Felix sa kaibigan. Kahit 4 na taon pa lang si Lucas, malawak na ang isip niya. Matalino at mabilis makaintindi ang anak niya ni Asher. Kaya naman siguro, ganyan siya ngayon dahil may nahahalata siya o nalalaman na.
Pinuntahan ni Harriet ang anak matapos nilang mag-usap ni Felix. Kinabahan kasi siya sa kanyang narinig. Posible kasi na baka nga narinig ng kanyang anak ang mga napag-usapan nila ni Asher. "Lucas, anak?" Tawag niya rito. Hindi sumagot ang kanyang anak. Nang tignan nga niya sa loob ng kwarto, ay nakita niyang nasa kama ito't nakatalikod sa kanya. "Anak." Lumapit si Harriet rito. "May problema ka ba?" "Mommy!" Nilingon siya ng anak at nakita niyang umiiyak ito. Nadurog ang puso ni Harriet nang makita ang kanyang anak na umiiyak. "What happened? Why are you crying?" Hindi sumagot kaagad si Lucas at niyakap lang ang kanyang ina. Inalo muna ni Harriet si Lucas. Nasasaktan siyang makita na umiiyak ang kanyang anak. Kahit hindi magtanong ay parang alam na nga ni Harriet ang dahilan. Baka nga gusto na nga nitong makita ang kanyang ama. Samantalang nangungulila naman si Lucas kay Asher. Nararamdaman kasi talaga ng bata na si Asher ang totoo niyang ama. "Are you mad at me?" Tanong nga ni Asher kay Lucas nang magpakita siya rito. Matapos nga ang medyo matagal na hindi pagpaparamdam sa bata. "Bakit ngayon ka lang po pumunta ulit?" Humaba ang nguso ni Lucas. Napangiti si Asher nang marinig yun sa bata. "Did you miss me?" Hindi sumagot si Lucas. At yumakap na nga lamang sa lalaki. Nagulat si Asher pero niyakap na rin si Lucas. Hindi pa lumalabas ang result ng DNA test, pero malakas na talaga ang pakiramdam ni Asher na anak nga niyang bata. "I miss you too, Lucas." Malambing nga na saad ni Asher kay Lucas. Inasikaso niya ang pagpapa-DNA test kaagad at hindi na nga muna siya nagpakita pa sa bata. Alam niya kasing galit na galit pa rin ang kanyang ex na si Harriet sa kanya. Gustong-gusto na nga niyang magpaliwanag kay Harriet, pero ayaw naman siyang pakinggan ng babae. "Sino naman to?" Tanong ni Harriet nang may makitang sasakyan na nakaparada sa malapit sa basketball court papunta sa kanila. Wala si Lucas dahil sinama ni Don at Agnes sa mall. Si Felix naman ay nakipagkita rin sa mga magulang nito kaya naman si Harriet lang ang tao sa kanilang bahay. Pauwi pa lang siya nang may makita nga siyang naghihintay sa kanilang gate. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. "Tita Risa!" Gulat nga na sabi ni Harriet nang makita ang ina ni Asher, kasama si Allen, ang asawa nito. "So totoo nga," ani ni Risa. "Pasok po muna kayo." Pagpapatuloy nga ni Harriet sa mag-asawa. "Dito ka ba talaga nakatira?" Hindi mawari ni Harriet kung nandidiri ba si Allen sa bahay nila or talagang ganito lang talaga ito magsalita. "Opo." "I can't believe na buhay ka pa, Harriet. Akala ko sumunod ka na sa mga magulang mo." Seryosong sabi pa nga ni Risa sa babae. "Po?" Naguguluhang tanong ni Harriet sa ina ni Asher. "Look, alam naming hiwalay na kayo ni Asher. 5 taon na ang nakalipas. Kaya, sana wag mo nang guluhin pa ang anak namin." Hindi makapaniwalang napatingin si Harriet sa mag-asawang nasa harap. Hindi niya lubos maisip na masasabi ito sa kanya ng pinagkatiwalaan niya noon. Mabait naman sa kanyang mga magulang ng asawa dati. Pero bakit ganito na ang pakikitungo ng mga ito sa kanya? Masama ang loob? Dahil sa hiwalayan nila? Hindi niya sigurado kung anong dahilan. Hindi ko po ginugulo ang anak niyo," ani ni Harriet sa mag-asawa. "Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Harriet. Hindi ka naman talaga namin gusto para kay Asher. Hindi ko nga alam kung bakit ba. Mahal na mahal ka ng anak namin." Tila nga lumakas ang kabog ng dibdib ni Harriet nang sinabi nga ng kanyang dating biyanan ang katagang mahal na mahal siya ni Asher. Talaga ba? Sa isip-isip nga nito, hindi niya alam kung maiinis siya o kikiligin. Nang biglang, "Ano nga bang nakita sa'yo ni Asher?" Natawa ng bahagya si Ginang habang tinitignan si Harriet. "Sana naman ma-realize mo na ang lahat. Mabait kami sa'yo noon kasi nga may pera kayo. Ganyan naman talaga, diba? Kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. Napakadamot naman kasi ng mga magulang mo eh. Ayaw kaming bigyan ng shares kapag hindi kayo kinisal ni Asher. Kaya naman pumayag na lang kami. Kawawa ka naman kasi." Nakangising saad nga ni Risa.
Hindi nakapagsalita si Harriet sa mga narinig. All this time, lahat ng mga pinakita sa kanya ng mag-asawang Lim, pakitang tao lang pala. Tinuring niyang parang magulang na ang mga magulang ni Asher, pero hindi niya inakalang ganito pala ang tingin sa kanya ng mga to. May kailangan ka ba? Pera? Gamit? Sabihin mo lang para naman matulungan ka namin. Sayang din naman kasi yung mga pinagsamahan natin, hindi ba? Tsaka kawawa ka naman. Ngumiti pa nga ito ng sarcastic kay Harriet. Umalis na lang po kayo. Mariing saad nga ni Harriet sa mag-asawa habang nakakapagpigil pa siya. What? Kunutang noo nga, natanong ni Risa sa babae. Umalis na kayo. Hindi ko po kailangan ng tulong nyo. Hindi ako makapaniwala na nagawa kayong tulungan nilang mommy noon. Ang sasama pala ng ugali nyo. Galit na sigaw ni Harriet sa mag-asawang masama ng tingin sa kanya. Ang lakas ng loob mo? Sigaw ni Risa sa babae. Umalis na sabi kayo eh. Sigaw niya pa ulit. Pinipigilan niya ang luha sa mga mata. Sinusubukan niyang maging matatag. Kailangang ipakita niyang matapang siya. Tara na, Alin. Ani ng ginang sa kanyang asawa. Tinignan niya pa nga ng masama ang babae at nagmamadaling umalis. Naiwan si Harriet at tuluyan na ngang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mahirap talagang magtiwala sa mga tao ngayon, lalo na kung dahil lang naman sa pera, kung bakit sila mabait sa'yo. Kukunin ang loob mo para naman makuha ang gusto nilang makuha sa'yo, at kapag nakita nilang walang-wala ka na, ay doon nga sila aalis sa buhay mo kung kailan wala ka ng pakinabang para sa kanila. Ito ang malungkot na realidad sa buhay. Madalas. Kinabukasan ay binisita ni Harriet ang kanyang mga magulang. Iniwan na muna niya si Lucas kila Don. Hindi pa rin umuwi si Felix kaya naman walang tao sa bahay nila ngayon. Nagsindi ng kandila si Harriet at nilagay rin ang dala niyang bulaklak para sa kanyang mga magulang na yumao na. Mom, Dad, miss na miss ko na po kayong dalawa. Alam niyo po bang, nahihirapan na naman po ako ngayon. Sa nararamdaman ko, si Lucas po, hindi ko man po tanungin ang anak ko, ay nararamdaman kong may nalalaman na nga siya. Matalino po ang apo niyo, Mom and Dad. Tumigil si Harriet para punasan ng luha. Hindi ko po akalain na nagtiwala po ako kila Tita Risa. Akala ko po mabuti silang mga tao. Ang tanga-tanga ko po talaga. Nahagi na lang itong nangyayari sa akin. Gusto ko rin po na sabihin na kay Lucas ang lahat pero hindi ko po alam kung paano. Nahihirapan po talaga ako. Mom, Dad, humihikbing sabi nga ni Harriet. Nanatili pa nga ng ilang saglit si Harriet sa puntod ng mga magulang. Kinalma muna ang sarili bago magpaalam para makauwi. Sa kabilang banda, 99.9999% ani ni Leo habang nakatingin sa DNA test na nilabas niya sa envelope. Sabi ni, sigaw naman ni Kiato habang nakatingin sa DNA test na hawak ni Leo. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Asher. Kahit na alam na nga niya ang tungkol doon ay hindi pa rin niya maiwasan magulat at maging masaya sa resulta. Anong gagawin mo ngayon? Tanong nga ni Leo kay Asher. Matapos nilang malaman ang resulta, kakausapin ulit si Harriet. Diretsyong saad ni Asher sa kanya. Tama yan. Ani ni Leo, baka maunahan ka pa ni Kiato at Agnes eh. Akala ko ba may asawa ni si Harriet? Yung Felix? Ani naman ni Kiato. Napalingon naman sa kanyang dalawang kaibigan. Napakagago mo talaga. Hindi ka nakikinig. Di ba nga? Sabi ni Don sa akin, hindi asawa ni Harriet yon. At saka may hinihintay raw yung bumalik eh. Saad naman ni Leo kay Kiato. Napaka-chismoso mo naman, Leo. Natatawang sabi ni Kiato. Sinabi lang ni Don sa akin. Bagay nga kayong dalawa. Ani nga ni Kiato. Kumunot ang noon ni Leo. Bakit? Kasi bagay kayo. Natatawang saad na nga lamang ni Kiato. Kaya naman sinamaan siya ng tingin ni Leo. Tama na yan, baka mag-away pa kayo eh. Saad ni Asher sa dalawang kaibigan. Ang ingay niyo naman. Nag-iisip ako kung paano nga ba ako makikipag-usap kay Harriet tungkol dito. So paano mo sasabihin kay Lucas? Yun din, isipin mo. Tanong naman ni Leo. Matalino ang anak ko.
Alam kong kapag may ginawa ako ay malalaman niya agad na may sasabihin ako sa kanya. Sabi ni Asher habang iniisip ang mga pwedeng mangyari kapag sinabi na nga niya sa anak ang totoo. Kamukhang kamukha mo naman talaga si Lucas. Unang tingin ko pa lang sa kanya, akala ko bumalik ka na sa pagkabate. Ikaw na ikaw, ani nga ni Leo sa kaibigan. Anong plano mo kila Tita Risa? Yun din, dapat isipin mo, problema din yan. Tanong naman ni Kiato. Natigilan si Asher nang marinig yun. Hindi niya pa sinasabi na nakita na nga niya si Harriet at na may anak sila. Baka kasi kung ano na naman ang gawin ng mga magulang niya. Ano itong nabalitaan kung nakita mo raw si Harriet? Tanong ni Risa sa kanyang anak. Napabaling nga si Asher sa kanyang ina nang magtanong ito minsan. Linggo ng umaga kaya naman narito siya sa bahay nila. Dinalaw ang kanyang mga magulang. Akala mo hindi namin alam? Mataray naman na sabi din ni Allen sa anak. Huwag niyo na lang pong guluhin si Harriet, Mom. Saad naman ni Asher sa kanyang mga magulang. Kahit anong tago ay malalaman at malalaman pa rin ng mga magulang niya ang mga ginagawa niya. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa kanya. Pagbabantangan ng ina kay Asher. Bakit ba kayo ang nagdedesisyon para sa akin? Hindi na napigilang sabihin nga ni Asher. Anong ibig sabihin mo, Ash? Ginagawa lang namin to para sa'yo. Alam mo bang muntik na niya kaming mapatay? Ano? Nanlalaking matang sabi ni Asher nang marinig yun sa kanyang ina. Oo, nung pinuntahan namin siya. Sabi naman ni Allen. Kailan niyo siya pinuntahan? Galit na tanong ni Asher. Sa akin ka ba galit? Masama na ang tingin ng ginang sa kanyang anak. Ipagpapalit mo ba kami para sa babae niyan? Sa Harriet na yan? Nakalimutan mo na bang iniwan ka na niya? Annulled na kayo. Muntik na nga niya kaming mapatay, Asher. Hindi yan magagawa ni Harriet. Kilala ko siya. Baka nga kayo pa ang makagawa ng hindi maganda sa kanya. Mariing saad nga ni Asher sa ina. Napaawang ang labi ng ginang. Hindi na nakasagot dahil biglang tumayo si Asher at iniwan silang mag-asawa sa sala. Pinuntahan ni Asher ang bahay nila Harriet. Kaya lang wala namang tao roon. Aalis na nga sana siya nang marinig ang tawag ni Lucas. Anong ginagawa mo rito? May inis nga. Sa tono ng boses na bungad ni Harriet. Nang balingan nga ni Asher ang babae, nakita niyang katabi nito si Felix. Pwede ba tayong mag-usap? Matapang nga na saad ni Asher kay Harriet. Nag-uusap na tayo oh. Malamig na tura naman ni Harriet sa kanya. I mean, tayong dalawa lang sana. Napasinghap si Harriet at binalingan ng kanyang anak na nakayakap na nga kay Asher. Nagtataka man sa kinilos ng anak ay sinabihan niya nga muna itong sumama kay Felix sa loob. Kailan mo pa kinikita ang anak ko? Galit nga na tanong ni Harriet sa lalaki. Ha? Nagtatakang tanong ni Asher sa babae. Bullshit, Ash. Akala mo ba walang nakakita sa inyo? May nagsumbong sa akin. Ang sabi madalas ka raw pumunta rito para dalawin ang anak ko. Sabi ko naman huwag ka nang bumalik, diba? Sinabi kong tigilan mo na kami. Nabasag ang boses ng babae. Harriet, magpapaliwanag ako. Pumunta dito ang mga magulang mo, alam mo ba yun? Alam mo bang akala ko kukumustahin nila ako? At ang ganda ng pag-welcome ko sa kanila. Pero akala ko lang pala yun. Pero wala eh. Pinagsalitaan pa nila ako ng masama. Hindi ako makapaniwala na nagtiwala ako sa mga magulang mo na manggagamit lang pala. At nung walang-wala na kami, parang basura na kami sa kanila. Humihikbing saad nga ni Harriet. Tapos ano? Nalaman kong pinupuntahan mo palang anak ko? Kaya pala, close na kayo dahil humahakbang ka pala patalikod. Para mo na rin akong sinasaksak patalikod. Kinukuha mong loob ng anak ko, Ash. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Pati ba naman ang anak ko? Siya na lang ang meron ako. Pati ba naman si Lucas? Mawawala sa akin? Hindi ko kakayanin pag ganun. Shh! Har, hindi ganun. Hindi ko siya kukunin sa'yo. Of course not. Mahinahong saad ni Asher sa kanya. Mahal na mahal ko ang anak ko. Nung naghiwalay tayo, nung nakipaghiwalay ako sa'yo, siya lang ang natira sa akin. Hindi ko kakayanin kapag pati si Lucas nawala sa akin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa mata ni Harriet. Dahan-dahang lumapit si Asher para yakapin ang babae. Nagpumiglas pa nga si Harriet sa yakap na yun. Pero natigil din nang maramdamang ligtas siya sa yakap ng lalaki.
Ano to? Tanong ni Harriet nang kumalma siya. May inabot na envelope sa kanya si Asher. Masaya na ako na nakumpirma ko. Don't worry, hindi ko na kayo gugulhin. Magpapadala lang ako rito ng mga kakailangan ninyo. Kung hindi ka pa handa, ngumiti nga si Asher sa babae at nagsimula na ngang maglakad palayo. Ayaw naman kasi niyang nahihirapan si Harriet. Kaya kung kailangang lumayo muna siya, gagawin niya. Hindi agad nakasagot si Harriet nang marinig yon kay Asher. Nang mawala nga sa kanyang paningin ng lalaki, ay sa kanya binuksan ang envelope. Nanginig ang kanyang kamay nang makitang nasa loob. Alam na niya. Bulong nga ni Harriet sa sarili at tumulo na naman ang luha sa kanyang mga mata. Naghahanap ng timing si Harriet para sabihin sa anak ang tungkol sa ama nito. Mom, malapit na po ang birthday ko. Pupunta po ba si Daddy? Tanong ni Lucas sa kanyang ina. Nagkatinginan si Felix at Harriet nang marinig yun kay Lucas. Anak, ano kasi? Hindi makahanap ng irarason si Harriet sa kanyang anak. Hindi pa rin po ba kayo okay ni Daddy? Ha? Si Daddy Asher po. Inosenteng saad ng bata sa ina. Hindi agad nakasagot si Harriet. Nanlalaki ang kanyang mga matang napatingin sa anak. Tapos kay Felix na ganun din ang reaksyon. Anak, paanong... Kamukha ko po si Daddy Asher, Mommy. Isa pa po, parehas kaming mahilig sa cookies. Tapos po, nagtanong-tanong po ako sa mga classmates ko. Nararamdaman ko po yung nararamdaman nila para sa daddy nila. Nakangiting sabi ni Lucas sa ina. Hindi nagsalita si Harriet at niyakap ang kanyang anak. I'm sorry, anak. Sorry. Anya kay Lucas. Yumakap din naman sa kanyang anak. Mabait po si Daddy. Yun lang ang sinabi ni Lucas sa ina. Hindi na nagsalita pa si Harriet at niyakap na lang ang anak habang umiiyak. Gusto ni Harriet na sumaya ang kanyang anak, kaya naman gagawin niya kung anong makabubuti para kay Lucas. May problema ba? Tanong ni Asher kay Harriet nang makipagkita ang babae sa kanya. Malapit ng birthday ni Lucas. Panimulangan ni Harriet. Sagot naman ni Asher, send me the details. Ako nang bahala sa lahat. He wants you to be there. Pagpuputol nga ni Harriet sa sasabihin nga ni Asher. Napakurot na si Asher. Natigilan nga sa narinig sa babae. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o ano. Ang sabi ko, gusto kang makita ng anak mo. Hinahanap ka niya sa akin madalas. Saad ni Harriet. Anak? Sabi pa nga ni Asher sa babae. Oo nga, ang kulit. Natawa pa ng bahagya si Harriet sa kanya. You want me to attend his birthday? Gusto mo bang ipakilala ko ng sarili ko bilang ama niya? Hay nako Ash, matalino yung anak natin. Kilala ka na niya, sabi nga ni Harriet sa lalaki na nasa harap niya. Pero paano? Nagtatakang tanong nga ni Asher habang nakatingin sa dating asawa. Matalino nga ang anak natin, Ash. Nagmana sa'yo. Kamukhang kamukha mo pa nga eh. Ang taya. Ako yung nagdala sa kanya. Ako pa yung nag-alaga sa kanya. Pero, ang siste, kamukha mo pa. Hindi ko pa nga sinasabi sa kanyang lahat eh. Pero mukhang may alam na siya. Nakangiting kwento nga ni Harriet. I'm sorry, Harriet. Muling seryosong saad nga ng lalaki. Akala ko kapag nalaman mong anak natin si Lucas, hindi ka titigil pero tinigilan mo kami. Ang bilis mong mapagod. Nung nakumpirma kong anak natin si Lucas, masaya ako na nalaman ko. Okay na ako ron. Isa pa, may asawa ka na, diba? Umiwas ng tingin si Asher sa kanya na halatang nagseselos. Namilog ang mata ni Harriet nang marinig yun sa lalaki. Anong asawa? Teka, kailan pa ako kinasal ulit? Nauna ka pang nakalam kaysa sa akin ah. Si Felix, asawa mo siya diba? Naguguluhang tanong nga ng lalaki. Ano? Hindi ah. Mabilis na pag-angal nga ni Harriet kay Asher. Hindi makapaniwala sa sinabi sa kanya. Si Asher, bakit kayo magkasama sa isang bahay? Nagtatakang tanong ni Asher. Kasi nga, wala naman akong malapitan noon nung walang-wala na kami.
Nung araw na nakipaghiwalay ako sa'yo, umuwi ako agad sa bahay. Nalaman kong buntis ako. Nanatili ako sa amin tapos ilang araw lang. Nawala si mommy. Tapos sumunod na rin naman sa kanya si daddy. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ewan ko ba simula nung naghiwalay tayo. Sunod-sunod na yung naging kamalasan ko. Iniisip ko nga minsan sinumpa mo ata ako eh. Nawala sa amin ang lahat. I'm sorry to hear that, Har. Pero maniwala ka sa akin. Ang gusto ko lang talaga nun sa'yo ay ang sumaya ka. Hindi ko naman inakala na ganun pala ang mangyayari. Kung alam ko lang, hindi na sana kita iniwan pa sa tabi mo. Dapat naroon ako sa tabi mo nung mga panahong yun. Naunahan kasi ako ng takot. Akala ko kapag naghiwalay tayo magiging okay ang lahat. Mas sasaya ka. Pero hindi pala. Mas lalo kang naghirap. Sana man lang may nagawa ko. Saad nga ni Asher na halata ang sinseridad sa mukha niya. Hindi ako nagpakita kahit kanino man nung araw na yon. Umalis kami ng anak natin tapos nakita ko si Felix. He helped me. Magkaibigan kami kaya nga malaki ang pasasalamat ko na nakilala ko siya eh. Pinalis ni Harriet ang luha sa kanyang mga mata. Hinahanap kita. Sinubukan kong hanapin ka. Nahanap naman kita eh, kaya lang sila mommy. Sinabi nilang kapag sinubukan kong puntahan ka pa ulit, baka kung anong magawa nila sa'yo. Nakita ko na rin na mukhang masaya ka. Kaya naman hindi na kita ginulo pa. Binalikan kita, Har, kung saan kita nakita. Pero sinabi nung may-ari ng bahay na lumipat ka na raw. Hindi na rin napigilan ang pagtulo ng luha sa mata ni Asher. Sorry, Har. Sorry talaga. Hindi man lang kita nagawang tulungan. Hindi man lang kita nabigyan ng suporta. Hindi man lang kita nadamayan sa mga panahon yun. Hindi ko rin nasabi ang mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Buong buhay mo, pinakita mo na mahal mo ako. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal na yon. Kaya pasensya na at hindi ko nagawang ipakita sa'yo ang pagmamahal ko. Natakot ako na baka kapag ginawa ko yun, mawala ka sa akin. Pero kahit pala hindi ko sabihin sa'yo na wala ka pa rin. Hinawakan ni Asher ang kamay ng babae. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Harriet. Noon hanggang ngayon. Hinagkan nga ni Asher ang kamay ng babae. Nakaramdam ng daloy ng kuryente sa kanyang balat si Harriet nang hagkan ni Asher ang kanyang kamay. Hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin siya para sa lalaki, pero natatakot siya. Okay lang, kung hindi mo pa sagutin, I'll wait for you, Har. Papatunayan ko sa'yo na mahal talaga kita. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinitibok nito. Sabay turo nga ni Asher sa kanyang puso. Nakangiting sabi nga ni Asher. Iyon nga ang ginawa ni Asher. Ilang linggo siyang pabalik-balik kila Harriet para dalawin ng magina. Si Felix naman ay may iba ring pinagkakaabalahan dahil bumalik na nga ang pinakamamahal nitong si Althea. Kailan ang kasal? Nakangising tanong minsan ni Agnes kay Harriet. Anong kasal ang pinagsasasabi mo? Kunot noong tanong naman ni Harriet sa kanya. Kayo ni Ash. Da! Hay nako, pakipot ka pa, second chance niyo na nga yan eh. Sabi pa nga ni Agnes. Dapat kayo ni Kiato ang tinatanong namin dyan. Pangaasar din naman ng kaibigan kay Agnes. Masaya kami ni Kiato. Lo, showbiz yarn? Asar naman ni Don kaya naman natawa sila. Nasa labas sila Asher kasama ang anak nilang si Lucas. Ano nga? Ani ni Agnes. Ikaw, nagmamadali ka ha? Umirap sa kawalan si Harriet. Siyempre, ang tagal kaya naming hinintay na umamin si Asher sa'yo. Namilog ang mata ni Harriet nang marinig yun kay Agnes. Anong matagal? May alam kayo? Ani nga ni Agnes at napatingin kay Don. Natila nang hihingi ng tulong. Girls, ani ni Harriet na may diin nga sa boses sa kanyang dalawang kaibigan. Ano kasi? Si Don naman ang nagsalita pero parang hindi pa rin alam ang sasabihin. Ano nga? Umamin na sa amin si Asher. Dati pa. Hindi na lang namin nabanggit sa'yo kasi nga wala ka naman narito. Hindi ka namin mahagilap eh. Bigla ka kasing nawala na parang bula. Hindi nagpakita. Sinabi niya sa amin lahat na yung mga magulang niya ang may pakana ng lahat. Kaya naman sobrang galit talaga ang nararamdaman namin noon kila Tita Risa.
Ani ni Agnes sa kaibigan. Sana sinabi niyo agad sa akin nung araw na nakita niyo ko. Sambit naman ni Harriet. Ayaw naming makailam sa inyo ni Asher. Isa pa, kayo dapat ang mag-usap tungkol sa bagay na yun. Hindi nga rin ako makapaniwala na kayang gawin yun nila Tita Risa at Tito Allen sa inyo. Nagawa nilang saktan pati sarili nilang anak pero para sa pera. Sabi naman ni Don habang nakatingin sa mga kaibigan. Napatingin si Harriet sa labas at nakitang nilalaro ni Asher ang kanilang anak. Napangiti siya nang makita kung gaano kasaya ang kanyang mag-ama. Magpo-propose na ako sa kanya. Nakangiting sabi ni Felix kay Harriet. Isang araw, inaayos nga ni Harriet ang mga gamit nila ni Lucas. Lilipat na nga sila sa wakas sa bahay ni Asher. OMG! Good luck, Lix! I know naman na magpapakasal agad sa iyo si Althea eh. Excited na sabi ni Harriet sa kaibigan. You deserve it. Dagdag pa nga nito. Thank you, Har. Masaya din ako para sa'yo. Eto naman, parang gagi, papaiyakin mo pa ba ako bago umalis? Natatawang sabi nga ni Harriet sa kaibigan pero nagbabanta na ang luha sa kanyang mga mata. Dapat ako magsasabi niyan sa'yo. Ang tagal mo rin hinintay si Althea. Akala ko nga di na uuwi. Kapag hindi siguro siya umuwi ngayong taon, susundan ko na siya sa Amerika. Mahal na mahal talaga eh. Masaya ako para sa'yo, Lix. Finally, ito na yun. Tuwang-tuwa nga nasabi ni Harriet sa kaibigan. Salamat ng marami, Harriet. Masaya rin ako para sa'yo. Sa wakas, buo na ang pamilya mo. At syempre dapat invited rin ako sa kasal niyo ulit ha. Baliw, okay na ako, ganito kami. Sabi nga naman ni Harriet kay Felix. Hindi ka magpapakasal sa kanya? Nakakunot noong tanong nga ni Felix sa kanya. Di kapag nagaya, di for the go. Pero sa ngayon, masaya naman ako na sa sitwasyon namin. Okay na rin to. Nakangiting sabi nga ni Harriet. Niyakap nila ang isa't isa. At tumulo na nga ang luhang kanina pa. Pinipigilan ni Harriet. Mamimiss niya talaga ang kaibigan. Napakalas sila sa yakap nang makarinig ng isang tikhim. Nang lingunin yun, ay nakita nila si Asher na buhat-buhat si Lucas na nakatingin sa kanila. Nagsiselos na naman yung asawa mo. Bulong nga ni Felix kay Harriet. Mahinang hinampas ni Harriet ang kaibigan. Hindi ko pa nga siya asawa. Mahinang sabi nga ni Harriet kay Felix. Natawa silang dalawa at bumaling ulit kay Asher. Bumaba naman si Lucas sa pagkakakarga sa kanya ng ama at pumunta kay Felix para yumakap dito. I will miss you, Dada! Malambing na sabi ni Lucas sa lalaki. Niyakap nga ni Felix ang bata at bumulong dito. Alagaan mo ang mommy mo ha. Huwag kang magpasaway. Pakisabi na rin sa daddy mo. Pakasalan ng mommy mo para hindi na siya magselos sa akin. Natatawang bulong nga ni Felix kay Lucas. Kumunot ang noo ni Asher nang makita yon. Kuryoso sa sinabi nga ng lalaki sa kanyang anak. Mag-ingat kayo, ani ni Felix sa kanila. Mauna na kami ha. Paalam nga ni Asher sa lalaki. Thank you, Brad, for taking care of them. Wala yun, Ash. Salamat din. Alagaan mo sila. Ngumiti si Felix kay Asher. Tumango lang si Asher at tuluyan na nga silang nagpaalam kay Felix. Nakatulog si Lucas nang makarating nga sila sa bahay ng ama. Binuhat ni Asher ang anak at nilagay ito sa kama. Hinagkan niya muna ito bago lumabas para magluto ng kakainin nila. Nagtataka naman si Harriet kung bakit kanina patahimik si Asher. Kanina sa biyahe ay hindi ito umiimik. Hanggang sa makarating sila rito sa bahay ay wala pa rin siyang narinig na kung ano sa lalaki. May problema ba? Hindi na nga niya natiis pang tanungin sa lalaki. Napalingon naman sa kanya si Asher na nasa kusina. Wala. Bakit di ka nagsasalita? Galit ka ba? Tanong nga ni Harriet kay Asher. Hindi. Malamig na tura niya. Mas lalong kumunot ang noo ni Harriet nang marinig yun sa lalaki dahil kilala niya ito. Paano ko malalaman ang iniisip mo kung hindi ka naman magsasalita? Saad nga ni Harriet sa lalaki. Kanina ka pa hindi umiimik. Hindi ko tuloy malaman kung ano nga bang bumabagabag sa'yo. May gusto ba sa'yo yung si Felix? Nagulat si Harriet sa naging tanong ng lalaki sa kanya. Teka, nagsiselos ka ba? Tanong nga ni Harriet na tila natatawa. Oo. Pag-amin naman kagad ni Asher at umiwas ng tingin
sa babae at namula pang ang pisngi. Natawa naman si Harriet sa narinig. Walang gusto si Felix sa akin. May girlfriend na yun, si Althea. Magpo-propose na nga siya eh. Sabi na nga ni Harriet habang natatawa kay Asher. What's funny? Masungit na turan nga ni Asher sa kanya. Sus! Ganyan ka pala magselos ha? Hindi umiimik para namang others. Natatawa pa nga na pangaasar ni Harriet. Kay Asher. Hindi nakakatawa, Harriet. Tumayo si Harriet sa kanyang pagkakaupo at lumapit sa lalaki. Una, pinagkamalan mong asawa ko si Felix. Tapos ngayon nagsiselos ka? Kasi akala mo naman may gusto sa akin yung tao? Naiiling nga na sabi ni Harriet sa lalaki. Alam mo, hindi kami talo ni Felix, no? At saka kaibigan lang naman talaga ang turingan namin sa isa't isa. Ikaw talaga, kung ano-anong pumapasok sa isip mo. In love na in love lang sa akin. Pangasar pa nga nito. Hindi nagsalita si Asher at nilingon ng babae. Napatigil silang dalawa nang magtagpo ang kanilang mga mata at para bang tumigil ang oras dahil doon. Dapat nga akong magselos. Ani ni Harriet at umiwas ang tingin. Napakunot noon si Asher na tila nagtataka. Kanino naman? Baka may mga babaeng umaaligid sa'yo. Ang tagal pa naman nating hindi nagkita. I don't have time for that, Harriet. Sa pagiging abala ko sa paghahanap sa'yo, sa tingin mo may oras pa ako para sa mga ganyan? Tumaas ang kilay ni Asher sa kanya. Malay ko ba? Ang daya naman. Ako tong nagpapalambing tapos ngayon, ikaw naman, pinapasa mo sa akin eh. Reklamong saad nga ni Asher sa babae. Nagpapalambing ka ba? Natawa naman si Harriet nang marinig yon kay Asher. Nakita niya kung paano humaba ang nguso ng lalaki. Imbes na ako ang nagsiselos, tapos bigla mo akong pagbibintangan ngayon, edi ako na naman ang may mali. Tuluyan nang napahalakhak si Harriet nang marinig yun mula kay Asher. Ang cute mo, sabi nga niya sa lalaki. Hinawakan niyang pisngi ni Asher para tignan ito. Na-estatwa naman si Asher dahil doon. Tinignan niya ang mapupulang labi ng babae, tapos ay dahan-dahang nilapit ang mukha niya kay Harriet. Napapikit naman si Harriet dahil doon. Napangiti si Asher nang makita yon. Tuluyan nang nagdikit ang labi ng dalawa. Pumilis ang tibok ng puso ni Harriet nang maglapat ang labi nila ni Asher. Ganon din ang naramdaman ng lalaki. Welcome home! Napahiwalay sila sa isa't isa nang marinig ang sigaw na yon. Namumulang napatingin ang dalawa sa mga kaibigan. Nabigla na lang sumulpot sa bahay ni Asher. Grabe, kababalik lang ng kaibigan ko tapos minumukbang mo na. Tilinga ni Agnes kay Asher. Susundan niyo na agad si Lucas? Hindi pa nga ako nanganganak eh. Sabi naman ni Don sa kaibigan. 5 months na rin kasi siyang buntis sa kanilang panganay na si Leo. Mga sira, napailingan na sabi ni Harriet at lumapit sa mga kaibigan. Namumula pa rin dahil sa halikan nila ni Asher kanina na nabuko ng mga kaibigan nila. Where is Lucas? Tanong nga ni Kato. He's sleeping, napagod sa biyahe. Sagot naman ni Asher. Tinawag nga ni Asher ang kasambahay para naman maayos ang mga gamit ni Harriet. Kain na muna tayo, gutom na ako, sabi ni Agnes. May dala silang mga pagkain dahil nga sa pa-welcome home nila sa kaibigang si Harriet. Hindi naman magawang tignan ni Harriet si Asher. Nahihiya sa nangyari kanina. Samantalang si Asher naman ay tingin ng tingin sa kanya. Mommy, kailan po ako magkakaroon ng kapatid? Nanlaki ang mata ni Harriet nang marinig yun sa anak. Mabuti na lang at wala pa si Asher. Bakit? Ayaw mo na ba akong kalaro, anak? Hindi naman po, Mommy. I want a baby brother or baby sister kasi po yung iba ko pong friends may mga siblings na po eh. Nakangusong saad nga ni Lucas sa ina. Pag-usapan muna namin ni Daddy mo ang tungkol dyan, anak, ha? Daddy told me that I should talk to you po. Okay naman po sa kanya na magkaroon ako ng siblings eh. Nakangiting sabi ni Lucas sa ina. Umawang ang labi ni Harriet nang marinig yon kay Lucas. What? Sinabi niya yan sa'yo? Yes, Mommy. Gawa na po ba kayo ng baby? Namula ang pisngi ni Harriet. Dahil doon, bago pa man makapagsalita ay narinig na nga niya ang boses ni Asher na may kausap sa cellphone nito. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki kaya naman napakunot ang noon nito.
Si Lucas naman ay nagpatuloy sa paglalaro sa kanyang mga laruan. What? Tanong ni Asher. Nang matapos ang tawag. Anong pinagsasasabi mo sa anak mo, ha? Tinaasan ni Harriet ng kilay ang lalaki. I don't get it, Har. Anong bang sinabi? Diretsuhin mo na ako. Huwag ka na ngang magmaang-maangan pa, Asher. Ano ba kasi yun? I don't know what you're talking about. Unless sasabihin mo sa akin. Lumapit palalo si Asher kay Harriet. Anong gagawa tayo ng kapatid niya, ha? Hindi lang isa ang hinihingi sa akin. Siblings pa daw. With S pa. Ani ni Harriet sa lalaki. Umawang ang labi ni Asher sa narinig kay Harriet. Maya-maya ay natawa ito sa sinabi nito. Parang hindi naman natin gagawin yun. Tila nagsusumamo nga na sabi ni Asher. Isa, Asher. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki. Doon din naman tayo pupunta, Harriet, diba? Isa pa, lumalaki na rin ang panganay natin. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga riyan. Inis nga na sabi ni Harriet dito. Pero ang totoo ay nagugustuhan naman niya ang iniisip ni Asher. I love you. Napatigil sa Harriet nang marinig yun kay Asher. Tinignan niya ang lalaki at nagtamang kanilang mga mata. I love you, Harriet. Mahal na mahal kita. Malambing nga nasabi ni Asher at hinaplos ang mukha ni Harriet. Bumilis ang tibok ng puso ni Harriet dahil doon. Hindi niya inakalang maririnig yun sa lalaki. Mahal din kita, Ash. Hindi naman nawala eh. Nakangiting sabi ni Harriet. At napangiti nga si Asher sa kanyang narinig. Hinagkan sa labi si Harriet. Pakasal na tayo. Nagsusumamong sabi pa nga nito sa gitna ng halik. Nanlaki ang mata ni Harriet. Agad-agad? Hindi naman na kailangang patagalin pa, diba? Sabi pa nga ni Asher. In fact, second time na to. After ng birthday ni Lucas, pag-usapan natin yan. Ani ni Harriet kay Asher. Tumango na nga lamang si Asher dito at niyakap si Harriet. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na nga ang araw ng kaarawan ni Lucas. Happy birthday, my love! Bati nga ni Harriet sa kanyang anak. Niyakap niya ito at hinagkan. Thank you po, Mommy! Happy birthday, baby! Bati naman ni Asher sa kanilang anak ni Harriet. Niyakap niya rin ito, tapos ay hinalikan. Binigay nila ang regalo sa kanilang anak. Halata sa mukha ng anak na tuwang-tuwa nga ito. Dumalo rin ang mga kaibigan ni Lucas at sila Felix kasama ang fiancé nitong si Althea. Nag-propose na? Tanong nga ni Don sa kaibigan. Hindi pa, no? Sabi naman ni Harriet. Bakit hindi pa? Si Agnes naman ang nagtanong ngayon. Ang OA? Umirap sa kawalan si Don. Napag-usapan naman namin ang tungkol sa kasal. Nangihingi na nga ng kasunod kay Lucas eh. Grabe naman, parang si Leo lang. Ani nga ni Don sa kanila. Magkaibigan nga sila. Natatawang saad nga ni Agnes. Pati si Lucas gusto na ng kapatid. Sabi ko nga, mag-uusap muna kami ng daddy niya. Tapos malalaman kong si Asher pala ang nagsabi mismo kay Lucas. Napailing nga na sabi ni Harriet. Natawa na nga lamang sila Don at Agnes doon. Napatingin sila sa paligid nang biglang namatay ang ilaw. Kumunot ang noon ni Harriet sa nangyari. Magsasalita pa sana siya nang biglang nagkailaw ulit. Tapos nakita niya si Asher na nasa harap na at may hawak na mikropono. Nagtataka siyang napatingin sa lalaki. Ano meron? Tanong niya. Napatingin nga siya sa mga kaibigan na ngayon ay tahimik na rin. Kumunot ang noon ni Harriet sa mga to. Love, it's been years. Akala ko, hindi na ulit kita makikita eh. Sumuko na ako sa pag-asang baka isang araw, makita ulit kita. Ilang taon akong naghintay sa'yo. Nung araw na nakita ko si Lucas, malakas na agad ang kutob kong sa akin siya. Lumakas pa lalo nang malaman kong ikaw ang ina niya. Nagpa-imbestiga pa ako para naman malaman ko ang totoo. Kahit na tinanggi mo sa akin nung una. Kasi alam ko naman kung bakit ganun ka sa akin. Galit ka kasi sa mga nagawa ko sa iyo noon. Panimula ni Asher sa babae. Nang lumabas na yung resulta ng DNA test, sobrang saya ko dahil nakumpirma kong sa akin nga si Lucas. Anak natin siya, kaya lang galit ka pa rin sa akin noon. Umiwas na lang ako para naman hindi na natin masaktan ng isa't isa. Kaya lang, hindi rin talaga natin matiis eh. Mahal na mahal kita, Harriet.
And I will do everything just to be with you. Para sa anak natin, gagawin kong lahat para hindi na tayo magkahiwalay pa. Tumapit si Asher kay Harriet, tapos lumuhod ito. Natigilan ang mga naroon nang makita yon. Naiiyak si Harriet habang nakatingin sa lalaki. Para namang sira umiiyak na nga rin ito. Will you marry me again? Tanong na nga ni Asher sa kanya. Oo naman, papakasal ako ulit sa'yo. Mabilis nga nasagot ni Harriet sa lalaki. Nagsigawan ulit ang mga kaibigan nang marinig yon kay Harriet. Sinuot ni Asher ang singsing sa daliri ni Harriet. Pinunasan niya ang luha sa mga mata ng fiancé at niyakap ito. I love you. Ani na nga ni Asher kay Harriet. I love you too, Asher. Niyakap niya ang lalaki. Lumapit naman si Lucas sa kanyang mga magulang at nakisali sa kanilang yakapan. Masayang-masaya ang lahat para sa dalawa. Sa wakas naman ay maayos na nga si Harriet at Asher at ikakasal na nga ulit ang mga to. Samantala naman isang araw habang kaharap ni Asher ang kanyang mga magulang, uuwi na raw si Leia. Nakangiting sabi nga ni Risa sa kanyang anak. Ikaw ang sumundo sa kanya, anak. Napabaling nga si Asher sa kanyang ama nang marinig yun. I'm sure, miss na miss ka na nun, sabi pa ng kanyang ina. Ikakasal na po ko. Nanlaki ang mata ni Risa nang marinig yun mula sa anak. Nag-propose ka na kay Leia? OMG! Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Excited nga na sabi ng ginang sa kanyang anak. Hindi nasabi ni Asher. Sa mga magulang, ang naging proposal niya kay Harriet last week. Wala rin namang kaalam-alam ang mga to sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi rin alam ni Risa at Allen na may anak si Asher at Harriet. Bakit naman ako magpo-propose kay Leia? Tanong nga ni Asher sa kanila. Pardon? Ani nga ng ginang sa anak. Hindi ko naman po mahal si Leia. Malamig at mariin na sabi ni Asher sa ina. Anong sabi mo? Tumaas ang boses ni Risa kay Asher. Naririnig mo na ba ang mga sinasabi mo, Asher? Nakaschedule na ang engagement party niyo ni Leia. Pauwi na siya at alam kong miss na miss ka na noon. Kasal na lang hinihintay para sa inyong dalawa. Kahit kailan po, hindi ako pumayag na ikasal kami ni Leia. Sabi nga ni Asher. Umawang ang labi ni Risa nang marinig yun sa anak. Sumama na nga rin ang tingin ni Allen sa anak nang makita niya kung paano sagutin ni Asher ang ina. Watch your words, Asher. Mami mo ang kausap mo. Mariing sabi ni Allen sa kanyang anak. Pakakasalan mo si Leia. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi pwedeng hindi. Kami ang magdedesisyon para sa'yo. Kailangan natin ang pera nila. Bakit? Kanino ka ba nag-propose, ha? Galit na sabi nga ni Risa kay Asher. Sa akin po. Sabay nilang nilingon ang nagsalita. Nanlaki ang mata ng mag-asawa nang makita ang pagsulpot ni Harriet. Teka, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Halos umusok na nga ang ilong ng ginang sa sobrang galit na nararamdaman. Surprise, Mom? Nakangiti at tila sarcastic pa nga. Nasaad nga ni Harriet sa ginang. Don't call me that. Hindi magpapakasal sa'yo ang anak ko. Sorry, pero he already proposed to me. Tinaas nga ni Harriet ang kanyang kamay para ipakita ang singsing sa ginang. Asher? Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Bakit binalikan mo pa rin ang babaeng to? Wala siyang magandang maidudulot sa'yo, wala. Mahal ko si Harriet, ma. Noon pa man mahal ko na siya at hindi nagbago yon. Hindi ako papayag na maghiwalay na naman kami nang dahil sa inyo. Mariing sabi ni Asher sa kanila. So pinipili mo ba ang babaeng yan kesa sa amin? Ani nga ni Allen sa anak. Kung yan ang makabubuti para sa amin ng pamilya ko, ayan ang gagawin ko pa. Diretsahang sabi naman ni Asher sa kanyang mga magulang. Hindi nakapagsalita ang ginang at ginawa ng marinig yon sa kanilang anak. Hindi ako makapaniwala na sarili niyong anak ay gagawa niyo ng ganito. Inulit niyo na naman ang ginawa niyo sa kanya rate. Hayaan niyo namang maging masaya si Asher. Sabi nga ni Harriet sa mag-asawa. Pasensya na, Mom and Dad, pero pinipili ko ang maging ako. Sila ang nagpapasaya sa akin. Ayokong maiwan ulit. Kasi nung nawala si Harriet sa akin, parang nawalan din ako ng mga magulang. Nabasag nga ang boses ni Asher. Mag-ina? Hindi makapaniwalang tanong ni Risa sa kanyang anak. May anak po kami ni Harriet. Ngayong taon ko lang din nalaman.
Dahil nga sa mga pinagawa niya sa akin, ilang taon kong hindi nakasamang mag-inako. Masaya na ba kayo ngayon? May galit nga na sabi ni Asher sa mga magulang. Hindi nakaimik si Allen at umiwas naman nang tingin si Risa sa anak. Mami? Napalingon sila sa nagsalita at nakita si Lucas. Nakagigising lang. Binuhat nga ni Asher ang anak. Nakita ni Risa at Allen na magkamukhang magama. Hindi maipagkakailang mag-ama nga sila. Sana wag na kayong magpakita pa sa amin. Simula ngayon pinuputol ko na ang kung anumang relasyon ang meron ako sa inyo. Malamig nga na sabi ni Asher sa kanyang mga magulang. Nagulat si Harriet sa naging desisyon ng kanyang fiancé para sa mga magulang nito. Isang linggo matapos ang pag-uusap na yon, alam ni Harriet na nasasaktan si Asher sa naging desisyon. Hindi mo ba iimbitahin ang mga magulang mo sa kasal natin? Tanong ni Harriet sa kanyang fiancé. Wala na akong balita sa kanila, love. Isa pa, napag-usapan na natin to. Mga magulang mo pa rin sila, love. Sabi nga ni Harriet. Kung anong kinasama ng ugali nila, mami, yun naman kinabait mo. Sagot nga naman ni Asher kay Harriet. Hinaplos ni Asher ang mukha ng fiancé. Pero buo na ang desisyon ko. Grabing paghihirap ang dinanas mo nang dahil sa mga magulang ko. Hindi naman sila nagsisisi sa mga ginawa nila eh. Kayo okay na rin to, love. Mabuti sana kung nakita ko na bumabawi sila at nagsisisi. Niyakap nga ni Harriet si Asher. Wala na nga siyang magagawa pa. Kung ganito naman ang gusto at desisyon ng fiancé niya, kailangan niyang respetuhin. Mabilis na lumipas ang araw, abala si Asher at Harriet sa paghasikaso ng kasal nilang dalawa. Nanganak na nga rin si Dawn sa panganay nila ni Leo. Baby girl ang anak nila. Mukhang gustong gusto mo nang sundan si Lucas ha. Asar nga ni Harriet sa fiancé niya. Nang kanina pa ito, halik ng halik sa kanya. Talaga, ang tagal ko na kayang sinasabi sa'yo. Wag muna, baka tumaba ako eh. Hindi magkasya ang wedding gown ko sa akin. Nakangusang sabi naman ni Harriet sa lalaki. E di magpagawa ulit. Akong bahala, mahal. Nakaising sabi nga ni Asher sa fiancé. Ah, ganun na? Porket ikaw ang gagastos para sa gown ko? Ano naman? Syempre para sa'yo. Gagastos talaga ako. Sabi naman ni Asher. Okay na kaya yung gown ko, no? Huwag mo na muna akong buntisin. Umirap nga si Harriet sa lalaki. Hindi ko maipapangako yan, love. Nakangising saad nga ng lalaki at tuluyan na ngang hinubara ng babae. Napatili nga si Harriet nang halikan nga siya ni Asher sa leeg nang paulit-ulit. 6 na buwan bago ang kasal, nila Harriet at Asher, nakatanggap ng text si Harriet sa ina ni Asher. Gusto nilang makipag-usap. Ayaw niya sanang pumunta dahil baka magalit si Asher sa kanya, pero gusto niya ring malaman kung ano nga bang sasabihin ng mga ito sa kanya. Tulog nga si Asher nang umalis si Harriet. Sinama niya rin si Lucas para naman makita ng kanyang anak, ang grandparents niya. Thank you dahil pumunta kayo. Nahihiya nang sabi ng ginang sa kanya. Ano po bang rason? Bakit kayo nakipagkita? Tanong naman ni Harriet sa kanila. May kinuha ang ginang sa kanyang bag at nilabas ang tseke. Yan ang lahat ng nakuha namin sa inyo. Pasensya ka na talaga. Napatingin si Harriet sa tseke. Nagkakahalagang 5 bilyon ang naroon. Nanlaki ang mata ni Harriet nang makita yon. What do you mean? Tanong niya sa ginang. Nang mawala ang mga magulang mo, kinausap namin ang attorney mo. Kami ang kumuha ng lahat ng ari-arian nyo. Pasensya na talaga, Harriet. Nabulag talaga kami sa pera. Hindi ko na malayang nag-iba na pala ako, ang anak kong si Asher. Hindi na rin namin napagtuunan ng pansin dahil sarili lang namin ang iniisip namin. Mahabang saad nga ni Risa sa babae. Hindi magawang makapagsalita ni Harriet nang dahil sa gulat. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa mga nalaman. Napatingin nga siya sa kanyang anak na nakatingin lang din sa kanila. Pasensya na talaga. Nang dahil sa amin na wala sa inyong lahat, nadamay pa ang anak niyo ni Asher. Nabasag na ang boses ng ginang. Hindi ko akalain na kaya niyong gawin ang mga bagay na to. Napailing nga na sabi ni Harriet. Lahat ng mga ari-arian nila ay nasa mga magulang lang pala ni Asher. I'm sorry. I'm really sorry. Ani nga ng ginang kay Harriet. Kinausap ko na si Asher. Napatawarin kayo.
Kasi gusto kong maging buo ang pamilya niya sa araw ng kasal namin. Ayokong magtanim ng galit sa puso ko, tita. Umiwas ng tingin si Harriet sa babae. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na makikita niyo kami. Sabi nga sa kanya ni Risa na ina ni Asher. Napatingin pa nga ito sa kanyang apo na si Lucas. Pero, pwede ba na mayakap ko muna ang apo ko? Kahit saglit lang. Tumango si Harriet sa ginang. Lumapit naman si Lucas sa kanyang lola at yumakap dito. Tuloy-tuloy na ang luhang umagos sa mata ni Risa habang yakap-yakap ang kanyang apo. Umiwas ng tingin si Harriet dahil naiiyak na nga rin siya sa kanyang nakikita. Nagpaalam na nga si Risa kay Harriet at Lucas. At hindi pa man nakakaalis si Risa ay biglang dumating si Asher na ngayon ay nag-aalalang napatingin sa kanyang magina. Daddy! Ani ni Lucas sa kanyang ama. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo eh. Saad ni Asher sa kanyang magina. Napatingin si Asher sa kanyang ina na paalis na. May ginawa ka ba sa magina ko? Diba sabi ko na wag mo na po silang gugulhin? Inis nga na sabi ni Asher sa kanyang ina. Lumapit si Harriet sa kanya para pakalmahin nga ito. Love, walang ginawa si tita. Nakipagkita siya sa akin para humingi ng tawad. At saka may kailangan siyang ibalik. Huwag ka nang magalit sa kanya, okay? Malambing na saad nga niya sa kanyang fiancé. Okay lang, Harriet. Hayaan mong magalit siya sa akin. Dapat lang naman na magalit sa amin si Asher dahil marami na kaming nagawang kasalanan sa inyo. Sabi nga ni Risa sa kanila. Sana makadalo po kayo sa kasal namin. Kahit may mga nalaman si Harriet, hindi pa rin niya maipagkakaila na ina pa rin ang magiging asawa niya si Risa. Kaya kung maaari ay gusto niyang makadalo ito sa kasal nila. Love, ani ni Asher sa kanya. Ngumiti lang si Harriet kay Asher. Tapos bumaling kay Risa. Asahan po namin ang pagdalo niyo ni Tito Allen. Sambit pa rin ni Harriet. Harriet, ani ni Risa at niyakap na nga ang babae. Napangiti si Harriet at niyakap na nga rin ang ginang. Nangingibabaw pa rin ang pagpapatawad ni Harriet sa mga magulang ng kanyang magiging asawa. Nangibabaw pa rin ang pagiging mabait ni Harriet. Akala ko iniwan mo na naman ako. Ani nga ni Asher kay Harriet. Nang makauwi na nga sila, akala ko wala na kayo ng anak natin eh. Shh, ano bang iniisip mo? Nandito lang kami oh. Buhay na buhay kami, Lucas. Hindi ka namin iiwan ng anak natin. Nakangiting sabi nga ni Harriet kay Asher. Nung nagising ako kanina, wala na kayo sa tabi ko. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo naman sinasagot. Mabuti na lang at nakita ko rin kayo kaagad. Hindi ka namin iiwan, Lucas. Love, magpapakasal na tayo, di ba? Wala nang atrasan to. Ani ni Harriet sa kanyang fiancé. I love you. Saad ni Asher at tinalikan na nga sa labi si Harriet. And finally, dumating na nga ang pinakahihintay nilang araw. Ang isang espesyal na araw na talaga namang babago sa buhay nila. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Finally, sabi na nga ng pare. Ikinasal na nga sina Asher at Harriet. Nagpalakpakan na nga ang lahat ng halikan na nga ni Asher ang kanyang asawa na si Harriet. Kung makahalik naman, parang hindi buntis si Harriet sa pangalawang anak. Naku natatawang sabi pa nga ng kaibigan. Tapos may honeymoon pa yan sila. Dagdag pa nga ni Leo. Ingay nyo naman. Reklamo ni Asher nang matapos salikan ng kanyang asawa. Saka sila nagtawanan. After nga ng seremonya, nag-picture taking pa nga sila. At si Lucas naman, kanina pa humahagik-gik, lalong-lalo na nang makita nga niya na naghalikan ng mga magulang sa harap ng altar. Pagkatapos nga nun, dumiretso sila sa after party at nakita ni Asher ang kanyang mga magulang doon. Hindi sana siya lalapit pero naisip niya ang mga sinabi sa kanya ng asawang si Harriet. Nakita ni Harriet ang asawa niyang niyakap ang mga magulang nito. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang maramdaman naman ang pagsipa ng anak sa sinapupunan niya. Masaya ka rin ba, baby? Okay na ang daddy mo at ang grandparents mo. Nakangiting saad nga niya habang ang kamay ay nasa malaki niyang tiyan. Napatingin sa kanyang asawa at ngumiti ito. Nakita pa nga ni Harriet na tumakbo si Lucas papunta sa daddy nito at mga grandparents nito. Makalipas ang 5 taon,
ay namaalam na nga rin sa mundo ang mga magulang ni Asher. Kahit ganun pa man, masaya naman sila na nagkaayos nga sila. Makalipas nga ang ilang taon, bago man sila mawala, at least, maging masaya muna ang kanilang pamilya. Nagkapatawaran silang lahat. 10 taong gulang na nga ngayon si Lucas at lumaki itong gwapong lalaki. Nasa grade 5 na ang panganay nilang anak. Ang sumunod naman na si Hero ay 5 taong gulang na nasa preschool at ang bunso nilang kambal na si Ivory at Athena na 1-year-old. Ganda-ganda naman talaga ng babies ni Mommy! Nakangiting sabi ni Harriet nang magising ang kanyang kambal sa anak. Aw, ang ganda oh! Mana sa Mommy! Nakangiti nga niyang sabi habang nakatingin sa mga anak. Wala ang Kuya Lucas. Nasa school pa. Si Kuya Hero naman maya-maya pa rin yun. Si Daddy niyo nasa work din. Pagkausap nga niya sa mga bata. Tumayo siya para kunin ang damit ng 2 anak. Papaliguan niya muna ito para naman hindi na rin sila umiyak. Matapos paliguan ng kambal, ay bumaba na nga sila para sa sala na nga maglaro ang mga bata. Sinundo niya rin si Hero sa school nito. Mommy, look ko, may stars po ko! Ani ni Hero at pinakita sa ina ang 3 stars na nasa kamay. Wow, ang galing naman talaga ng anak ni Mommy. Hinalikan niya ang anak. Nang makarating sila sa bahay nila, ay nagtataka siya dahil naroon na nga ang sasakyan ng asawa. Nakita niya rin si Lucas sa loob. Ang aga namang umuwi ng mga to, nagtataka niyang sabi. At pumasok na nga sila sa loob ng kanyang anak na si Hero. Nilalaro ni Lucas si Ivory at si Athena. Naman ay nasa kanyang ama si Asher. Ang aga niyo sabi ni Harriet sa kanyang magama. Nag-bless sa kanya si Lucas, tapos hinalikan siya nito sa pisngi. Si Asher naman ay humalik sa labi ng asawa. Half day lang po kami, Mommy, sabi ni Lucas sa ina. Napatango si Harriet sa kanyang anak. Wait lang, may kukunin muna ako sa taas, sabi ni Harriet, at agad na umakyat sa taas. Papunta nga sa kanilang kwarto. Naiwan niya pala ang cellphone sa kanilang kwarto. Nang makababa nga siya, ay naging tahimik ang paligid. Kumunot ang kanyang noo. Bago pa man siya tuluyang makababa, ay nakarinig na nga siya ng kanta. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Harriet. Nakita niya ang mga kaibigan na naroon. Sila doon kasamang mga asawa at ang kanilang mga anak. Si Felix naroon din kasama si Althea at anak nila. Sa sobrang busy niya sa pag-aalaga sa kanilang mga anak, nakalimutan niyang kaarawan pala niya ngayon. Salamat naiiyak nga nasabi ni Harriet sa mga kaibigan at pamilya. Niyakap siya ng mga anak at pati ni Asher. Hinalikan naman niya ang anak nilang kambal na nagtataka sa nangyari. Happy birthday, love. Thank you for taking care of us. I love you. Nakangiting sabi ni Asher sa asawa at hinalikan nito sa labi. Thank you, love. Mahal din kita. Sweet naman na saad din ni Harriet sa kanya pabalik. I love you more, sabi muli ni Asher at niyakap ang asawa. Hep, tama na yan, baka langgamin tayong lahat dito, sabi naman ng kanilang mga kaibigan. Kain na nga tayo, sabi nila at nagkwentuhan na nga sila habang kumakain. Mabilis nga na lumipas ang panahon at month of December na naman. Nagulat nga si Asher at si Harriet nang biglang may maiingay sa labas at parang may kumakanta. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Napakunot noong nga si Asher at sa isip-isip nito, deja vu? Sinabi pa nga niya sa kanyang asawa na may mga nangangaroling sa labas na mali-mali pa talaga ang kanilang lyrics. Napatawa na nga lamang sila dahil nang buksan nga nila ang pinto, andun mismo ang kanilang mga anak at nangangaroling sa labas ng bahay nila. Nagsitawanan na nga lamang sila at nag-family hug. Ngayon nakaupo nga sila sa sofa habang nag-uusap-usap.
Mga anak, hay nako, imbes jingle bells, tsaka kung ano-anong lyrics nyo. Ituturo na nga namin ang tamang lyrics sa inyo. Nagtawanan nga sila at tinuro na nga nila sa wakas ang tamang lyrics. Sino nga bang mag-aakala na sila pa rin talaga hanggang sa huli? Ang pag-iibigan nilang dalawa ang nagpatunay na kahit gaano man karaming pagsubok ang dumaan ay mananatili sila sa isa't isa at ipaglalaban ang kung anumang nasimulan nilang dalawa. Ang mga anak nila ang naging bunga ng pagmamahalang yon at mananatiling nariyan para sa isa't isa, para sa kanilang munti at masayang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Asher at Harriet. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jelea TV, Fe Arzanan, Mercy Villantes, Mercy Edrosolo, Jean the Best, Hidin Tess, Nanita Nolasco, Eli Evangelista Anderson, Nesbeth Hanaban, Juvelin Romero, Presbyteros Rose, Rex Roy, Helen Morillo, Jen, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Ostonalito, Arnaldo Vihar, Ellie, Norman Romana Gorospe, Zenaida Porter, Susan Upaga, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.